Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ayan, meron pong babala ang ating kaibigan, no? Na si Peter. May good news at bad news. Panoorin niyo po ang video na to simula hanggang dulo. So, ayan, kausapin po natin si Peter, no? At tatanong po natin kung ano po yung bad news na babala sa ating kaibigan. Kaibigang Peter, kumusta po? Ayan, no, nasa mabuti lang daw si Peter at ang ating mga kaibigan. So, ayan po, no, meron po siyang sinabi sa atin, no, na tungkol po ito kay Bongo at De La Rosa. So, ayan, good news po dahil sila po ay nanalo, lalo-lalo na po si Marcoleta, no. Pero ang nakapagtataka po dahil hindi po, no, kasi nakapagtataka lang po kasi napakadaming tao ang bumoto pero 3 lang yung lumusot. Pero tama yung sinabi mo, kaibigan, na hindi talaga mananalo ang mga sakim, kaibigan. Talagang lulusot talaga ang pinakamalakas na kaalyado ni Tatay Digong, kaibigan. Opo. Ayan, no, sabi ni kaibigang Peter na malapit na pong makalaya si Tatay Digong. Nako, wag po tayong maiinip dahil sabi ng ating mga kaibigan, no, lalo na po si Peter, makakalaya po talaga si Tatay Digong. Ayan, napaka gandang balita po, kaibigan. Dahil marami pong matutuwa na supporters ni Tatay Digong. Nako, nagsisimula na ang pagbawi ng mga Duterte. Talagang ang mga kalaban ay gusto talaga silang pabagsakin, no? Walang ibang ginawa ang mga kalaban kundi pabagsakin ang mga Duterte. So, ayan po, wag lang daw tayong maiinip dahil dyan papunta si Tatay Digong. Makakalaya po siya. Nako, napakaganda ng sinabi mo, kaibigan. Ngunit itong bad news na pinasasabi ng ating mga kaibigan ay tungkol po ito kay Senator Bato. Kay Bato at saka kay Bongo po. Nako. Bakit po, kaibigan? Ano po ang masamang balita para po sa kanila? May nagpaplano daw masama sa kanila at posible daw po itong ipatawag ito, no? At ipapadakip daw ang mga to. Grabe, kaibigan, posible ba na pwede ba itong pigilan, kaibigan? Dahil po daw ito sa mga sakim, dahil hindi daw sila tatantanan. Ngayon, sabi ni kaibigang Peter, si VP Sara po ay maninindigan at tatayo ngayon at lalaban sa mga BBM. Kaya sabi ni kaibigan, nakahanda na daw si VP Sara na ilahad ang alas niyang braha laban kay BBM. Kaya wag daw itong pakampante dahil ang karma ay malapit na. Ako. Kung ganon, kaibigan, magkakagulo pa rin po ito. Kasi, kaibigan, itong sila BBM, ayaw talaga itong hindi talaga ito magpapatalo. So, ay, kung wala naman siyang kasalanan, kaibigan, makikita dito, no, kung malinis talaga ang hangarin ni BBM. Dahil itong, sabi ng kaibigan, dahil itong pinapapakawala ni VP Sara na ebidensya, malaking ikakagulat ito sa buong mundo, sa buong mga tao, no, na sumusuporta sa kanila. Talagang isusuka daw ito si BBM kapag nalaman nila ang nakakatagong at nakakasukang ebidensya na ilalahad ni VP Sara. Naku, excited yan at mababalita ito sa buong mundo, no?
posible na itong si Romualdez, sabi ni kaibigan, makukulong ito. Dahil madutlan daw ni siya sa kaso, no? Sana kaibigan, kasi manapaka kung ito naman si Romualdez ang grabe, kung grabe man ang kanyang pagkurap, no, sa kaban ng bayan, dapat siyang managot. Dapat hindi niya pwedeng takasan kung totoo man na may kasalanan siya, dapat itong maparusahan, kaibigan. Ayan, tama po kayo kaibigan, na yung sinabi ni kaibigan natin, yung politiko na mahilig manghiya sa mga tao, di na lumusot. Kaya tikman niya ang ganti ng mga tao sa kanya, no? Si Boy Dila ito ito si Abante na mahilig po magpahiya. So, ngayon, ano siya ngayon? So ayan, hindi na siya nanalo. Kaya nararapat lang po sa kanya, no? Kasi ewan ko na lang sa kanya, basta iba po ang aura na yung tingin ko sa kanya, iba po, no? Kaya po sinasabi talaga ng ating mga kaibigan, di na talaga itong mananalo, itong si Abante. Maraming salamat po kaibigan sa iyong pinapaalala po ngayon. At so ayan, no, mag-iingat po tayo, no, dahil marami pa po tayong makakaharap na mga pagsubok sa buhay, sabi ng ating kaibigan. Kasi ang taong ito masyadong mayabang, mahilig magpahiya. So tingnan nyo tuloy, nabalsa noon siya sa mga tao. So dili jud magsaba ang gaba, no? Ngayon, ano siya ngayon? Yan ang resulta sa mga taong kung magsalita siya, napakayabag niya. Ngayon, tagilid siya. So ayan, kaibigan, maraming salamat po sa mga na ito pong pinaabot nyo. Good news po ito, at yung bad news, no, tungkol po kay Bato tsaka kay Bongo, sana naman po ay hindi ito mangyari, kasi magtiyak po ay magkakagulo na naman yung mga supporter po, no, ng mga Duterte. Kasi yung mga, sabi ng kaibigan, no, yung mga tao kasi ngayon hindi na po sila bobo, no, at talagang hindi na po sila magpapabudol, dahil alam na po nila kung ano po ang style ng mga namumuno ngayon. Opo kaibigan. Opo kaibigan. Nako, tama po kayo kaibigan. Natandaan sana natin, no, na lahat po ng buhay, ang buhay po natin ay hindi po ito forever, no. Kaya huwag tayo magmataas at mag-alipusta sa kapwa, dahil nasa unahan ay sisingilin po din tayo sa ating mga ginagawa. Kasi may kabayaran ang lahat, no? Sana po ito po yung makikita ng mga sakim ngayon, no? Na huwag magpapadala sa kapangyarihan at kayamanan, lalong-lalo na po na hindi naman natin pinaghirapan. Kaya good luck na lang sa mga taong sakim. So ayan, sinasabi po ng ating kaibigan, no, na yan, marami daw mga tao na lilipat daw ng tirahan sa Davao City. Ako, grabe yung pagmamahal nila kay Tatay Digong, no? Talagang die hard talaga sila, kasi nakikita daw ng mga tao na yun, yung Davao City ay sa mga safety na lugar, no? So ayan, marami daw mga tao na maglilipat sa Davao.
Ayan, no? So, dapat pa rin po na magdasal po tayo, no? Dahil ang Diyos lang po ang nakakaalam at siya po ay nakakaalam sa lahat ng mga nangyayari at siya lang po ang ating pagkatiwalaan, sambahin. So, ayan, siguro naging gabay lang po itong si Tatay Digong, no? Kasi nakikita naman po ng mga tao kung paano po niya ano po yung nagawa niya sa bayan po. Kasi kung iisipin ng mga tao, ang patayan po noon pa yan, meron ng patayan at hanggang ngayon hindi na yan talaga maaalis. Kaso lang sa paglingkod ni Tatay Digong, marami talagang namatay na mga drug lord, mga addict, no? Pero takot ang mga rapist sa kay Tatay Digong kasi bibigyan niya talaga ng hustisya yung mga namatay na inabuso, tulad na lang po ng mga OFW, no, na si Tatay Digong mahal na mahal niya po yung mga OFW. Kaya nga ang pagmamahal ng mga OFW sa kanya, solid talaga solid. Duterte talaga sila. So ayan, maraming hanggang dito na lang po muna, no? Maraming salamat po. Update po kami mamaya. At saka kaibigan, ako po humihingi ng tulong kay Sholo kasi po kahapon nag-explore kami, ang dami pong harang sa dano. May mga buhawi po kasing naganap dito, delikado po yung daan. So nag-iingat po kami kasi delikado po kapag bumaha po sa ilog, hindi tayo makakatawid. So ayan, kailangan po namin pakalmahin ang panahon po. Pero po nagpadala na po ang ating mga kaibigan ng gabay para matulungan po ang ating kaibigan na si Sholo. At kampante ako na makakawala si Sholo at unti-unti na din pong gumagaling ang mga sugat kasi sabi na ating mga kaibigan, nagpadala po sila ng mga gabay kay Sholo po. Hintay-hintay lang tayo, no, na ma-update po kasi nag-late upload din po kami para po hindi tayo ma-monitor ng mga kalab kasi nanonood din po sila. So yan, salamat po ha. Hanggang dito na lang po muna. Marami po tayong i-update. Maraming salamat po.